19. Oh, may mga Bible pa tayo. Luke chapter 19. Luke chapter 19. Okay, so sa verse 11. Okay. Ayan. Yes, magandang magbasa tayo ha. Okay. Oh, sister, simulan mo mula sa verse 11 hanggang sa verse 15. Luke chapter 19, verse 11. Verse 11. At habang pinakikinggan nila ang bagay na ito, siya ay nagdugtong at nagsalita ng isang parabola, dahil siya ay malapit na nasa Jerusalem. At dahil inakala nila na ang kaharian ng Diyos ay dapat na pagdakang mahayag, siya ay nagsabi sa makatuwid, isang di kilalang mahal na tao ang nagtungo sa isang malayong lupain upang tumanggap para sa kanyang sarili ng isang kaharian at upang magbalik. At tinawag niya ang kanyang 10 lingkod at binigyan sila ng 10 mina at sinabi sa kanila, mga lakal hanggang ako ay dumating. Datapwat kinamuhian siya ng kanyang mga mamamayan at nagpadala ng isang pasugo na kasunod niya na sinabing, hindi namin ninanais ng taong to ay maghari sa amin. 15. At ito ay nangyari na nang siya ay makabalik nang matanggap na ang kaharian, sa gayon ay pinag-utos niya na ang mga lingkod na ito ay mapatawag tungo sa kanya, na kung kanino niya naibigay ang salapi, upang malaman nawa niya kung gaano karami ang napakinabang ng bawat tao sa pamamagitan ng pangangalakal. Okay. Yun ang susunod na babasa. Verse 16 hanggang sa verse 23. Ikaw na, sister. Chapter 9, Mula sa 16 to 23. verse 11. Chapter 19, Verse 6 Verse. verse 19. Mula sa 19, chapter 19, 11 verse to 16. 16. Lucas. Luke chapter 19. 19:16. Sa gayon ay lumapit ang una. Na sinasabing Panginoon, ang iyong mina ay naginabang ng 10 mina. Sinabi niya sa kanya, mainam, ikaw na mabuting lingkod. Dahil ikaw ay naging matapat sa lughang kakaunti, ay magkaroon ka ng otoridad sa 10 lungsod. At ang ikalawa ay lumapit. Just like you. Sinasabi ng Panginoon, ang iyong mina ay naginabang ng 5 mina. At sinabi niya ang gayon din na kanya maging gayon ka rin sa 5 lungsod. Ang isa pa ay lumapit at sinasabi, Panginoon, narito ang iyong mina na naingatan ko nakatago sa isang panyo. Sapagkat kinakatakutan kita dahil ikaw ay isang mahigpit na tao, ikaw ay kumukuha niyaong hindi mo umilagay at gumagapas niyaong hindi mo inihasik. At sinabi niya sa kanya, mula sa iyong sariling bibig ay hakatulan kita, ikaw na masamang lingkod. Nalalaman mo na ako ay isang mahigpit na tao na kinukuha yaong hindi ko nilagay at ginagapas yaong hindi ko inihasik. Bakit ba kung gayon ay hindi mo binigay ang aking salapi sa bangko upang sa aking tanggapin ay naihiling ko nawang sariling akin ng may patubo. Okay. Thank you. Oh, sino mamasa pa? Tuloy. Dito. May Bible ka. 22. Ayan. 24. Verse
24. 24 hanggang sa 27. At sinabi niya sa kanila na nakatayo na malapit, kunin mula sa kanya ang mina at ibigay ito sa kanya na may 10 mina. At sinabi nila sa kanya, Panginoon, siya ay may 10 mina. Sapagkat sinabi ko sa iyo na sa bawat isa na mayroon ay may bibigay at mula sa kanya na walang maging yaong taglay niya ay may iaalis mula sa kanya. Tatapwat yaong aking mga kaaway na hindi nagnanais na ako ay dapat na maghari sa kanila ay dalhin dito at patayin sila sa harap ko. Okay. Sige. Sige. Ito ay isang parable ng Panginoong Hesus at may kinalaman ito sa kanyang muling pagbabalik. Okay. Bago siya umalis, ang Panginoon ay meron siya sinulat dito sa Biblia. Marami siyang mga naging habilin sa atin. Okay. Marami siyang mga iniwan. Sa bawat isa, meron binigay ang Panginoon sa atin. Okay. Ano yung mga binibigyan ng Panginoon sa atin? Binigyan tayo ng mga talent. Talent. Okay. At alam nyo, nais ang Panginoon, nasabi niya, pagbalik ay hanapin kung paano natin ginamit ang mga talento na binigay sa atin. Okay. Kaya this is a parable ng kinalaman sa atin, sa kanyang pagbabalik. Dito sa parable, sabi niya may 10 na mga utusan ang kanyang pinag-iwanan. And an example, pagbalik niya, sabi niya, okay, tawagin yung mga 10 at tignan ko kung magkano ang pinita ng salapi. Kasi ito ay pera. Ang pinag-uusapan dito, pera na ibinigay. Okay. Dumating yung first, sabi niya, yung binigay mo na isa ay kumita ng 10. Kaya sabi ng Panginoon, well done. Thou good and faithful servant. At sabi niya sa kanya, thou hast been faithful with a very little, have thou authority over 10 cities. Tignan nyo. Bakit 10 cities? Kasi sa parable, ay umalis siya para tanggapin ang kaharian. Yung makuha na niya ang kaharian, bumalik. Kaya nga meron siyang kaharian, at sabi niya doon sa pinagkatiwalaan niya na isa na siya ay natuwa dahil kumita, ay sabi niya, okay, ikaw ay mamuno dito sa kaharian, sa 10 syudad. Alain niyo yan? May kinalaman ito sa paghahari ng Panginoon. Actually, the Bible says, for 1,000 years, siya ay maghahari sa lupang ito. Hindi pa masisira ito sa kanyang pagbabalik. Okay. It will take 1,000 years for the reign of the Lord Jesus Christ. Siya ay magiging hari. Literal na hari na siya sa lupang ito. Okay. Kaya ang mga pinagkatiwalaan niya, sabi niya, bibigyan niya ng 10. Okay. Kahit pa isang barangay lang sana, diba? Alright. Ilang kaya ibibigay sa'yo? Pagbalik ng Panginoong Jesus. Ako nga, kahit barangay, tanog lang ako pagdating ng Panginoon. Kahit pa paano, mayroong authority. Sabi ko nga, pagdating ng Panginoon, lahat yung mga ayaw ng Bible study, merong batuta, para sa kanila. Kaya, pero hindi na Bible study pag-uusapan pagdating ng Panginoon. Hindi na Bible study. Ngayon pa lang, bakit tayo nagba-Bible study?
para pag-aralan yung mga binili ng Panginoon sa atin. Oh. At sa mga maniniwala dito at tatalima ay tiyak makakasama niya sa kanyang paghahari pagdating ng Panginoon. Okay? Dumating yung pangalawa naman, nasabi niya, yung verse 18, yung mina na isa ay kumita ng 5. Okay. And he said, likewise to him, be thou also over 5 cities. Sabi niya. O, tignan ninyo, yung 10 ang kinita, pinagkatiwalaan ng 10 syudad. Yung 5 ang kinita, pinagkatiwalaan ng 5 syudad. Okay? O. In verse 20, dumating yung isa, sabi niya, nandito yung pera na binigay mo sa akin. Itinago ko ito sa isang panyo. Dahil natakot ako sa iyo, sabi niya, natakot ako sa iyo. Dahil ikaw ay, stricto na tao. Tingnan niyo. Ano ba pagkakasabi sa Tagalog? Ikaw ay mahigpit. Amen? Mahigpit. Okay? Natakot ako dahil mahigpit ka. Totoo naman yan, mahigpit ang Diyos. Ang Diyos natin hindi maluwag. Amen po ba? Kung kasalanan, kasalanan niya. Sa ating Diyos. Okay? Kapag tama, gawin natin ang tama. Pag mali, mga kapatid, mahigpit ang Diyos. Hindi tayo hindi natin masasabi ay okay lang sa Kanya ito. Hindi, mahigpit ang Diyos. Okay? At sabi niya dito, because I feared, because thou art an austere man, thou takest up that thou layest not, and reapest that thou didst not sow. Ikaw ay umaani ng hindi mo itinatanim. Akalain mo niya. Para bang ang Diyos sa tingin niya sa Panginoon niya, ay isang tao na hindi patas. Okay? Pero ano bang sabi niya dito sa kanya? Kunin yung pera na nasa kanya at ibigay doon sa mayroong 10 na kinita. Okay. At tinawag niya ang mga tao, sabi niya, verse 27, but those mine enemies, ang aking mga kaaway, na ayaw nila na ako ay mamuno sa kanila, dalhin sila dito at patayin sa aking harapan. Okay. Patayin. May mga 3 klase ng tao na dito sa parable na ito, na sa pagbabalik ng Panginoon ay ito yung mga klase ng tao na makikita natin dito sa parable. Una, na mga